ay muli magtipon, mag-aaral ng mga salita. Kami, Panginoon, ay narito muli, Panginoon, para makinig sa inyo, Panginoon. Una sa lahat, inilapit po namin sa inyo mga sarili, Panginoon. Hayaan po na maging bukas sa aming puso, sipan sa inyong harapan ngayong gabi. Dinahin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magpala sa aming mga buhay as we listen to your word, Lord God. Pagpalain po, Panginoon, ang buksan mo, ang mga puso, ang mga pagdilig ngayong gabi, Panginoon, sa katotohanan ng inyong mga salita. Maging, Panginoon, sa aming sa inyong lingkod na yung gagamitin. Ginagin mo po, Panginoon, ang mga labi, ang mga aming isipan, Panginoon, para po masabi ang nais mo namin sabihin pa na hindi na po masabi ang mga hindi nararapat, Panginoon. Sa iyo na pinagkakatiwala ang buong gabi nito at hayaan po, Panginoon, ang iyong pag-ilos sa mga buhay ang maranasan ng bawat sa amin. Babaunin namin ito hanggang sa aming pag-uwi. Banal na Espiritu, yung po sumama sa aming kalagitnaan, and we pray, Lord God, that you would move in our midst, Panginoon, sa gabi ito. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, lahat ng sabi na, Amen and Amen. Tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral sa gabi ito. Kung kayo ay narito kaninang umaga, ilan ang narito kaninang umaga, ilan lang yung mga worship team lang natin ang narito, tayo ay makikinig sa mensahe ng Panginoon. That's entitled today, na mababasa niyo sa inyong screen, ay Faith Under Fire. Sabihin nga yun lahat, Faith Under Fire. No, yung aking pananampalataya na nasa ilalim ng pag-aapoy. Ayan, ano ba mag-aaralan natin ngayon? Ito ba ay nag-aapoy na pananampalataya or ako ay tinetesting? No, siya natin makikita ngayong gabi. Alam nyo, hindi ko sa ating bansa, Pilipinas, ito ay isang bansa na kung saan pagkadami-daming batas. Naniniwala ba kayo doon? Ay, mahirap mahirap mag-aral ng abogacya sa Pilipinas. Ay, hindi ko ginawa pinangarap na maging attorney. No, kasi ayaw ko maraming sila sa ulo. No, ayaw ko, wala pa akong kakilala. Si Weng, no, si judge natin, si Ate Weng natin, ay dati siyang attorney ngayon ay ano ba si Weng ngayon? Burado na, no? Siya ay judge na. At kapag nakaroon ko, sasabi na, sa ating Pilipinas, sa ating bansa, napakaraming batas. No? At hindi ko alam, meron na ba rito sa inyo na subukan nyo na sumuway sa batas? Meron na ba? No? Sino dito yung hindi pa kailanman nakasuway sa batas? Nasa kamay? Yung hindi pa ha? Talaga wala pa kayo sinusuway na batas ha? Talaga ha? Yung nakasunod nyo, bawal tumawid. Hindi kayo tumawid ha? Alam nyo, ako, guilty ako dyan. Pamisa talaga, pamisa. Lalo, nung ako nag-aaral, na-share ko kanina umaga, na mahilig akong mahilig din ako sumaway sa batas. Hindi naman yung mga direktang batas na direct ako sinusuway. Pero nakasunod ako, nag-aaral kasi ako sa Manila, ay siyempre maraming sasakyan doon, di ba? Nakakatamad pumalik sa mga overpass. Overpass, no? Pagka break time namin, lalabas yung TUP, luneta yung katapat, no? Parang ayaw namin ng mga titigil pa, traffic light, yung hinintay mo pa, yung walk, don't walk, ng mga signage. Magawin namin, marami pa naman ang bus. Takbo! Makikita ka, wow! May pulis na, handa kami. Tago kami sa ilalim ng MRT. Pag wala talaga, parang makikipagpatentero ka sa mga bus, tapos natawid-tawid ka, parang katipak mo, doon sa gitna ng kali, habol-habol kang gano'n, di ba? So, iiwas ka eh. No, ako talaga, guilty ako talaga I disobey the law that is being set doon mga panahon na yun. No, tapos gusto mo, naman natin na yung mga law, para din naman sa atin. Amen ko ba ron? No, ang ating bansa, sabi nga sa inyo, maraming mga batas na nalika sa ating bahayan, no, na ewan ko kung pamilyar kayo sa mga ito. Yan. Sino na buhay dito nung panahon ni Presidente Marcos? Meron mo ba? Yan. Yung mga nakalanayan natin, mga ate natin, sila ay nabutan nila marahil ito ang martial law ni Presidente Marcos. That's 1972, I think. No, 1972, saan bawal yung maggalagala sa gabi. Kailangan ikaw ay may curfew pag 10 o'clock. Tapos mga batas mo talaga, mga radio station, TV station, kontrolado. Dampot doon. Mahirap lang. Pag ikaw malaga ng gobyerno, dadamputin ka. Ganun ang mga batas doon. Pero let's go sa mga recent na batas na meron tayo. Yan. Pamilyar kayo dyan? Tinatawag natin na Cybercrime Law of the Philippines. Yan, di ba? Kaya mahilig kayo mag-online, mahilig kayo mag-Facebook, ba may ingat-ingat kayo sa mga pinapopost-post ninyo. Lalo yung mga magandang imo-imo, nilalagay sa Facebook pala ha. Yan. So may kaaway kayo. Tinira nyo sa Facebook, may delikado kayo. Pag nagreklamo yun, sabi doon, mga kasama yan, identity theft, cyber squatting, cyber sex, spam, pornography, libel.
hacking, lahat ng mga yan, lahat ng mga patungkol sa computer. No, at ginawa mo, ikaw ay guilty, ikaw ay maaaring makulong, no, sa ating bansa. Ayan. Ito yung sin tax bill. Ano yan? No, tinasan yung presyo ng mga yosi, alak, ano pa? Droga, babae. Sabi na, no? Tinasan yung tax ng mga, kaya may mga Pilipino naghihirap na. Hindi na sila makapag-yosi kasi mahal na raw ang isang stick, no, ng mga yosi. Kaya nga, pinasayan para tumaas ang kita ng ating bansa. Ayan. Ito yung recent lang na pinag-awayan pa kayo ng mga simbahan Katoliko at saka ng mga ibang mga grupo. Tinatawag natin na Reproductive Health Bill. No, alam nyo, yung mga batas na yan ay inaprubahan for implementation purposes yan sa ating bansa. Kapag tayo ay hindi nag-obey sa mga batas na yan, for example, no, tayo ay kalaban ng batas. Amen? Nag-agree doon, no? Pag hindi tayo sumunod sa mga bagay na yan, tayo ay kalaban ng batas. Bakit? Kasi sabi sa Romans 13, 1-5, okay, basahin na natin na sama-sama, no? Romans 13, 1-5, verse 1, sabi nito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan, hindi mula sa Diyos at ang Diyos ay nagtatayag ng mga pamahalaan umihiran. Kaya, malinaw yan, ha? Kaya huwag kayong makalaban sa gobyerno. Kayo, nakakilala, nagkamali ka to, no? Si Pinoy, ikaw, ibagsak, ginawa, no? Yan, sabi doon, huwag tayo basta laban. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y parusahan. Ay, biruin nyo yun, no? Kapag ikaw pala nag-disobey sa mga law, nag-disobey ka, diba? Sabi doon, bawal pumitas ng bulaklak. Eh, nakita mo, ang ganda ng bulaklak, bigay ko para kay Grace. Naglalakad diba, isa kabataan lalaki. Ang ganda naman ito. Gusto ko bigyan si Grace. Pilitas ka, anong bulaklak yun? Santan, ano? Santan. Bigyan ko si Grace ng 3 santan, for example. Kaya, no? Kapag sa kanya, bawal yun, laki, bawal pumitas. No, so kung ikaw pumitas, nag-disobey ka sa law. Tama? Hindi ka sumunod sa batas. Masabi doon, ikaw ay lumalaban sa tinakda ng Diyos. Okay? Verse 3, ang mga pinuno ay di dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Yan. Yun ang ganda dyan eh. No, kung kanya gumagawa naman ng tama, wala ka din disobey, wala kang dapat ikahiya. Tama, wala kang dapat ikatakot. Ang mga gumagawa naman ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Linaw ha? Pag gumawa ka ng tama, may reward ka pa. Verse 4, sila yung mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit ang kapag gumagawa ng masama, dapat kang matakot dahil sila yung may kapangyarihang magparusa. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi hanang-anang na rin sa inyong mga buti. Malinaw? No? So every one of us, we are expected to obey the law. Ano ang mga batas? National scale ng mga batas na sinabi ko kanina, hanggang sa mga maliliit na batas. No, sabi nung MC natin kanina, may mga cellphone tayo dyan, during the worship service, pakipatay, pakitabi, wala muna magte-text, bawal makapagdadala sa katabi, bawal matulog, bawal magkwentuhan, ganun eh. Yun, those are simple laws na we are all expected to follow. Lalo na tayo mga Kristiyano. No, paano kaya first, kailangan pa lagi susunod sa batas? Oo, kasi sabi ng Romans 13, we have to follow the law. Kapag hindi ka sumunod sa batas, ikaw ay may karapatang maparusahan. Okay? Sino sa inyo rito gusto ang parusahan? Yeah. Wala mo may gusto. Gusto natin lahat reward. Pero, paano kaya first? No? Yan kasi yung konsepto ng pag-aaralan natin ngayong gabi. Pero isa kasaysayan sa Biblia kung saan ang usapan dito, susunod ka ba sa batas o hindi? No, hindi ko sinasabi sa inyo na maging pasaway kayo sa batas. But what we are going to study tonight ay magtutulak sa atin para ating i-check ang ating sarili. How do we respond to law? Baba tayo ng konti. Huwag masyadong mahirap na yung mga RH law, mga bill na pinapasa ng Senado. Minsan, ang hirap intindihin ng mga yan eh. Wala. Ganap ako sa internet ng mga simpleng rules na meron tayo sa Pilipinas. Mga simple lang. Mga maliliit na batas na tinitingnan mo. Yan. Magbasa. Yan. Naalala, pakiusap naman, kaibigan, hindi ito banyo o kubeta. May baayos na banyo pampubliko sa Jollibee. Punta ka sa Jollibee, no? Pinagawa ito para sa'yo. Malapit lang dito, konting lakad lang. Ganun yun, no?
bayan, o ha? Yung mga batas yan, nakakatawa yung mga batas. May isa, bawal umupo dito. Setting here is not allowed. Bawal umupo. Nakakatawa mo sa ano ba yan? Nakakatawa naman sa mga batas ng mga pinagkagawa ng mga Pilipino. At may isa, yan, kaya itong ingat kayo, bomb joke or false bomb threat is a Philippine law violation PD 1727. Punishable. Punishable with 5 years imprisonment and 40,000 pesos fine. O, di ba? Huwag kayo magluloko ha pag nasa airport kayo o nasa mall, sisigaw ka, pag nasusubukan nyo, patay tayo. Yari kayo sa mga polis no. Datang pag ayan ang law. Sabi no, punishable. Ayan na, punishable. Ito kasi nakatang pa. Ayan, sulat. Bawal dito. Pag wala nakatingin, akin ito no? Okay, so okay na pala. Wala nakakita sa inyo ha. Okay na nakakatawa mga pinagkagawa para sa mga Pilipino. Ito is ba? Warning! Children left unattended will be sold to the circus. No, yung mga bata, mga kasama nila, huwag yung pamamayaan, pakalat-kalat. Ito, bagong, lagay kami sa church na ito. Lahat, mga bata, pakalat-kalat sa mga ng church, no? Lagay natin, benta natin kay aling sa mabubuti sa kapila. No, yan ha, ito ha, ito, ewan ko sa lugar itong mga ito. Ito pa isang mga batas. Yan! No entering during the best man debut. No, bawal pumasok pag meron. Ay, wag ko, para mas mga batas na ito kung ano pinagagawa. Parang kalalaman yun, no? Bawal na pumasok pag meron. No? Parang unfair naman anak sa mga babae. Nakakatawa ng mga batas natin. Ito pa isa. Sulat. This water is not safe for drinking. Siyempre, gusto mo uminom dyan. Ewan ko siguro, baka may uminom ka. Kaya nagiging na lang batas. Para kayo inumin. Ang uminom. Kaya kayo, ayan na, ang kumuha lang kayo sa dapat ano ba? Yan, ito, slow men at work. Slow men at work, no? Bagal daw ang trabaho. Dapat sa slow down, di ba? Ayan, pa isa. Wait! Ayan, bagong pintura. Wait! Nakakatawa din ko Use other stairs. Basa pa yung pintura, basa. Kaya daw, lumapit. Ito, di ba kasi, ano to, label, bang inasar, maaasap ka sa sarap. Okay, ito. Welcome to Inuman Elementary School, Antipolo City. Makakatawa mga signboard na to. Diba isa, pork and spoon. Diba? Baboy na tanong, baboy na tsara. Diba? Sama, ito. Isa, government warning, please don't throw your cigarettes on the floor. The cockroaches are getting cancer. No? Bira ba, magtapo ng yosi, pinag-yusihan. No, kasi baka makakit ng mga ibis. No, pag magka-cancer ang mga ibis. Ano yung nakakatawa ng mga batas eh? No, marami pa. Sabi ko, pag nilabas ito, baka wala tayong ginawa. Kasi magtawanan dito eh. Gusto mo, mali-spelling, mali yung pagka-indes. Pero alam nyo, ang bottom line is this. Those rules are created para guidance natin. Malinaw mo yan? No. So, yung mga batas na yan ay nilikha para din sa atin. Now, tanong, paano kung yung mga batas na yun would violate God's law? Would violate God's standard. Kaya ang title natin, yung faith natin kapag it is under fire. Or ito ay binabayo. Ito ay tinitira yung faith mo. Yung pananampalataya mo, yung pagiging Christian mo, yung pagiging Kristiyano mo, parang sumasabi doon sa batas. How are you going to behave? Siya makikita natin sa Daniel chapter 3 verses 1 to 30. Okay, sabayin niyo ako. Itong storya, medyo mahaba yan. Daniel chapter 3 verse 1, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ito na 27 metro ang taas. Ang taas mo, 27 meters. At 3 metro naman ang lapad. Pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Verse 2. Pagkatapos, pinatawag niya mga pinuno ng mga reyon, mga pinuno ng hukbo, gobernador, lalawigan, tagapayo, inatyaman, mga hukbo, maestrado, at ibang pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. So, ano pinagawa? Isang malaking statue, rebulto. Ayan, nakikita natin yan. Ang laki! 27 meters. Ito, hanggang isamin natin, tingin ko ito mga 3 meters to. Mga 3 meters. So, times 7 ito, pagpataas pa sa church. No, yung taas. Okay. So, pinagawa niya yun. Bakit?
Next. Verse 4. Malakas na pinahayag ng tagapagbalita. Iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong pinagawa ni Haring Nebukadnesar sa sandaling marinig nila ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alta at iba pang instrumento. Ano na gagawin kapag narinig yung tuntog? Sasamba doon sa rebulto. So, yuyukon silang lahat. So, parang pareho mo naman yung shigi-shigi, parang gano'n eh, no? Doon magluluhura silang lahat, no? Magluluhura sila. Okay, verse 6. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihagis agad sa naglalagablab na bukod. Ang tindi ng parusa, no? Gagawin kang barbecue. No? Ihuhulog ka doon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na pinagawa ni Haring Nebukadnesar. Okay? So, the king has ordered yung paggawa ng malaking rebulto. Sa malaking rebulto, pag tumuktok ang instrumento, yun yung sasamba lahat. May problema. Verse 8. Sinumantala ito ng mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ng mga Hudyo. No. Sinabi nila kay Haring Nebukadnesar, mabuhay ang mahal na hari. Iniupos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ito ang sino mang makarinig ng tugtog ng mga instrumento. May nagsumbong, may nagjuju. 11. Ang sino mang hindi humunod ay ihay sa naglakad na bukod. Verse 12. Hindi po sumunod sa utos ninyo. Sino-sino na? Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Tatlo, ha? Tandaan yung pangalan ng mga yan. Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang mga Hudyo at tinagay ninyo bilang tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. So there goes the story. Nag-create ng batas ang hari. Lahat tayo susunod. Ano na yung gagawin sa inyo lang? Pag tumugtog, tayo ay mag-worship. Luluhod tayo lahat. Sasama tayo sa malaki-malaki. Laki nyo, no? Ginto. Laki, rebulto. Tatatawag tayo sa picture na lahat sila. Nakakayo mo sila lahat. Susunod na lahat tayo. Pero, may tatlong Israelita, may tatlong Hebreo na ayaw nila sumunod. Hindi sila sumunod doon sa batas na yun. Sabi nila, kaya may problema. No, hindi sumunod doon sa batas. Hindi sumunod sa batas. Ano kapalit? Pitay. Barbecue. Gagawin kang, chicken joy. Sa loob ng pugon. No, malaki. Actually, hindi ka chicken joy. Malaki, makita na kung kainit yung loob. Okay. There are three things that we want to learn this evening sa buhay nito, tatlong kabataan nito. Number 1 is, they would not bow. Hindi sila yumuko. No, number 1 yan. Number 1. Nakita lang sa storya, hindi yumuko yung tatlo. Okay? Kahit na ang utos ng hari ay sumamba lahat, silang tatlo, nanindigan sila. Okay, first thing that we have to learn is number 1, we all have different circumstances that are involved in. Gusto ko maunawaan about sa atin ito. Iba-iba tayo ng kalagayan sa buhay. Tama? At sa bawat kalagayan, iba sa inyo nagtatrabaho, iba sa inyo may bahay, iba sa inyo ay nag-aaral, iba sa inyo natin nagtatrabaho, iba sa atin ay mga tambay sa bahay. No, kaya-kaya tayo ng ng kalagayan sa buhay. Iba-iba tayo ng mga sitwasyon sa ating buhay. But the question is, sa iba't ibang sitwasyon na ating mga buhay, gaano nakikita yung pagiging Christian mo? Ito ang usapan. No? Kahit sa ang aspeto na tayo ng buhay natin, alam ba ng mga tao ito? Lagi namin sinachallenge, di ba? Alam ba ng mga tao na Christian ka? Alam ba ng mga tao na ikaw ay nag-church? Alam ba ng mga tao na ikaw ay sumusunod kay Jesus? O baka hindi, no? Christian ka? Ganoon lang, no? Pataya mo. No, minsan iba, Christian ka pala, hindi halata. Akala ko kasi hindi ka Christian. No, mga gano'n. Sinalala ko si Christian naman, no? Christian kasi pangalan niya, kaya Christian ka talaga, no? And so, we are involved in different circumstances. Kagaya ng mga tatlong kabataan, actually, hindi mo sila taga-original na taga-Babylonia, hindi sila Babylon. No, sila ay mga Israelita na nung sinakop ang bansang Israel, sila ay binibet papuntang Babylonia. Parang ganito yan, parang ba yung mga Pilipino, nakaaway natin ng China. No, at dahil sa natalo tayo ng China, lahat ng mga Pilipino binibet papuntang China. Dahil tayo doon, makakita tayo ng China, tayo ay gulpihin, tayo
magagaling. Matatalino ng mga ito, kaya nga sila, kahit sila, hindi pure na Babylonian, sila ay ginawang leader doon sa Babylon. Naisip ko tuloy, ang mga Pilipino, minsan kagaya nito eh. No, kaya tayo mga Christian, kagaya nito. Iba sa atin, we desire na mag-abroad. Tama? Di ba? Gusto natin na mga ibang bansa, ng mga ibang bayan. Kaya ito lagi na maririnig sa amin ni Pastor Jun. Kapag kayo ay nag-abroad, or napalipat ng lugar, napalipat din ng pwesto, napalipat din ng bahay, ang unang-una ninyong hanapin ay ano? Sweldo? Christian church. Hindi. Ang unang sabihin namin sa Pastor Jun sa inyo, find a church. Hanap ka naman sa simbahan mo doon. No, kaya kaya iba, meron ako dati ng kwentuhan eh. Members, wala akong fellowship dito. Meron dito, dating daan, tsaka Iglesia ni Cristo. Sumama rin ako. Kapalala. No. So, find a church. You just don't go abroad. Baka kumita ng malaki, baka mag-sweldo ng maging mayaman ako, mabili ko ang gusto ko. Hindi naman doon. Ang sa Kristyano, kapag napangin sa isang sinunubstansya, sa isang sitwasyon ng buhay, dapat malinaw sa'yo, Christian, ako. Amen po ba? Malinaw sa atin yun. Kristiyano ako. Kaya pagdating ko dito natutuwa ako sa mga ilang balikbayan natin recently. Ano na papunta na sila sa ibang bansa? Active yan sa mga fellowship. Mga hindi nila kaya, wala ko dito doon. Ang daming Christian church. Punta sila, atin sila. No? So ganoon din sa bawat sa atin. Napalipat din ng bahay. Wala na kayo sa Mapiti City. Hindi na makapag-church sa Calidad-Unida. So, hanap kayo ng isang Christian church kung saan kayo ay magpapatuloy sa Panginoon. Amen po ba ron? No, kaya sa tayo naroon, tayo ay matututo at marunong na sumamba sa ating Panginoon. Ikalawa, itong problema, no? Satan puts pressure on us. Every time na sa bawat circumstances ng buhay natin, meron daw tinatawag na a spiritual battle going on. So, tandaan yan ha, pagka tayo naging Christian, hindi ibig sabihin, wala ka ng problema. No. Meron daw spiritual battle. Ito ay laban kanino? Laban between sa Diyos at kay Satanas. Ang tanong, sino susundin mo? Diba? Parang yung tatlong binasa natin sa story kanina. No, sila ay napadpad sa lugar na yun, napanaban sila ng maaga. Okay. Malaman natin mamaya kung ano naging desisyon ng tatlo at ano ang ginawa sa kanila. At kung kaya ba natin maging pattern ko sa ating mga buhay. Gatlo, there's always a cost involved if you want to follow God. Laging may kapalit, may halaga ang pagsunod sa Diyos. Kaya hindi totoo yung sabi na iba, pag naging Christian ka, wala ka na magiging problema. Kapag Christian ka, lagi kang masaya. Kapag Christian ka, lagi kang nakangiti. Hindi mo, totoo yun. Minsan na, pag naging Christian ka, mas mabigat. Ang problema mo, gusto mo na maging Christian, ang hirap pala. Kaya iba, bakit kung gano'n ka, permunadong ano, dati, hindi naman ako nakakaranas ko, pero naging Christian ako, ganito totoo ko. Hindi mo, sabi ko sa iyo, hindi nila, sabi na Lord, if anyone wants to follow me, pick up my cross and follow me. So may pasan ka rin ng cross, parang yun na sa picture natin, no? May papasalan ka rin bilang Kristiyano. Kaya sabi nga ng kanta, ang buhay Kristiyano hindi hallelujah lang. Ang buhay Kristiyano hindi pasimba ka lang every Sunday. Hindi yung pakanta-kanta ka sa worship, tapos pipray ka konti, tapos uwi na. Ganun lang, parang ka naglalaro sa merry-go-round, parang ka pumunta sa playground, parang ganun lang. Hindi ho ganun. Ang buhay Kristiyano, sabi nga dito, ay battle. There's always a cost involved. Minsan, ano na sa totoo lang, minsan ikaw ay mapapalaban na eh. Sa totoo lang, minsan ikaw ay mapapasubo. No? Bakit naman kasi? Kasi dito pa ako napadpad kay boss. Ako pa, dami-dami mauutusan na gumawa ng palpak. Ako pa. No? Naranasan nyo na ba yun? No? Naranasan nyo na ba? Ako kasi ito ako kanina umaga. Ang hirap pala nung mapalagay ka sa isang lugar na ako kasi personally hindi ako natutong uminom eh. No, ever since. Hindi ako natutong uminom ng alak. Natutong ako uminom iced tea, with juice, soft drinks. Yan ang mga pinag-iinom ko sa buhay ko. Yung alak talaga, hindi ko nasubukan. Kasi nung tatay ko dati nag-iinom pa, sinubukan ko, ang pait pala, hindi pala masarap. Tapos pa nakikita ko yung lolo ko na lasing do. Sabi ko, ayoko maging ganyan. Ayoko maging lasing. Kami! Ganon, lolo ko natin, no? Ayoko na ganito. So hindi ko talaga natikman.
No, minsan nakakatawa sa point, minsan nakakatsawa na ako dati, natatanong ako, sabi sa akin mo, kaklas kong babae, ang babae! Sabi sa akin, bakla ka ba? Sabi ko, hindi, bakit? Masaya, hindi, bakit? Ba't di ka naman yun? Ang laki mong tao, sabi. Hindi na ako marunong. Sabi, hindi na talaga marunong eh. Diyos na na-order ko yung sige, kahit ilang balde yan, i-innovate ko, ano, okay lang yan. So, alam mo, pasupok yun eh. Sabihin nila, alam mo kasi nila, nag-church ako eh. Alam mo na, tawag na sa akin ng mga kaklase ko. Ano na, mula doon, ang tawag sa akin ng mga kaklase ko, pastor. Alam doon, kahit hindi mo ako pastor, ako ay katulong lang ni pastor. Nung hindi wala akong tinulong pastor, katulong lang akong pastor. Pero yung pagkakatawag sa akin ng pastor, parang pwede mo nakakaasar. Pastor, bading, halika, inuka muna tayo. Babae mo nga, nagagano sa akin mga classmate kong babae. Ano, when I started to design, alam mo, pinanindig ko, sabi ko sa iba to, pare, tinatawag mo, bading ka daw, pare, o. Ano yan? Wala naman sa pastor, ito nakikita. Ginoo, sige, bigay. Bakit? Bakit pagharap mo sa pastor, wala, okay na. Ano, sa iba, gano'n yan eh. Pero ako sabi, hindi talaga ako na yun. Hindi ako natutong uminom, tapos ako, tsaka talaga, is against my belief. Doon na magkasing. Muna, naging katawa-tawa. No. Kaya katawa na ako, nasa lahat yun, nag-collective ako eh. Tapos Manila pa, ganyan, may isang evening, ganyan. Nag-pray ako bago kumain. Pag mulat naman ako, wala na akong ulam. Di ba mga ganun? Pag-prepare ka. Kasi Christian ka. Yung iba, pag nabuyo ng ganun, ayaw na. Ano? Loko nila ako. Kaya iba tuloy, ayaw na mag-pray. Bago kumain, simple lang yun ha. Mag-pray lang bago kumain. Para pag na, Christian ka kasi, kaya bago kumain. Hindi yung paglapag ng pagkain, para kang hindi ganun eh. Oh, pray na muna. Yes, salamat sa Lord. Eh, nung ganun, tinatago ko yung mga ulam ko. Ginagawa ko parang pusa. Muna, no? Ginagawa ka yan. Ito talaga eh. Christian ka eh. Si Jesus nga, dinuraan, pinubog, ginulpi, pinahalupas ang pinagpapalupag, pinahalo pa nga sa krus eh. Ikaw pinakatsawan ka na, bumigay ka na. Diba? Ano no? Nakakatawa kasi when I made a decision, sabi ko, hindi talaga. Years have passed, more than 10 years have passed. Kapag nakikita-kita kami ng mga klase ko, at yung mga kusina, alam nilang lahat, I never drink. Hindi mo na rin. And they respected me for that. Nakawa nyo? Yung sabihin, pagka-Christian ka, kailangan ka may set na standards eh. May mga batas na nilagay ng Diyos for us to follow. Ngayon, pag hindi ka sumunod doon, pinagbigyan mo sino? Si Lord o yung iba? Yun naman ang question din eh. Kaya sabi mo nga ito, itong lesson na ito, kaya lang dito yung pangalan natin eh. Pangalan din natin, pangalan ni Lord sa buhay ninyo. Okay, tingnan natin. Ayan. Karoon itong Lord, sabi ito, we can do what we know is right in God's eyes, or we can disobey God and do what we want to do. Ito ang problema. Maraming tao, especially kahit lalo na mga Kristiyano, no, we always do what we want to do. Yung gusto mo lang, hindi gusto ni Lord. Nauna nga natin. Maraming Kristiyano, guilty pa sa bahay nila. So, it's our choice. Choice mo yan eh. Pero hindi naman may pigilan ni Lord eh. Pupunta ko doon sa lugar ng bawal. Sabi ng Lord, hindi pwede. Alam mo, hindi ka pwede pumunta dyan. Christian ka eh. Pero, tuloy ka pa rin. Hindi ka naman pipigilan ng Lord. Sabi mo, papunta ka doon sa, alam mo yung halimbawa, kami ni Kuya Joseph, for example, nagkakarap kami ni Kuya Joseph, halimbawa ng jowa, pumunta kami ng PM. Tapos bumaba kami sa park. Sakit ako, nagdalakad-lakad. Papunta sa mga bahay na nakahalera doon. Tapos may manakaw po nakaganyan. Gusto ko na, di ba? Dati sa'yo, naglalakad kami doon eh. Kuya Joseph, pinituhan kami. Pinituhan. Sabi, hi babes. Sabi Joseph, wait, takbo tayo po. Sabi Kuya Joseph, ganun eh. It's always a choice. Puta! No, hindi mo pipigilan ng Lord eh. Hindi naman pag nung natukso na dyan, or pupunta ako, alam mo, bawal, hindi tama. Mapamaninig ka sa mga, bawal, sabi ng Lord, hindi mo ganun eh. We always have a choice. You do have a choice. Decision mo yan eh. Alam mo bawal, tinuloy mo pa, go! Alam mo hindi pwede, hindi ka sumunod, it's up to you. Kaya ito, it's a matter of following God's orders.
or your desires? Gusto mo o gusto ni Lord? Yan. Sabi nga sa picture natin, is just yes or no. No. Joshua 24 verse 15. Sila Joshua, yung mga bataan ni Moses, nung araw, nung sila ay naghinati-hati yung bansang Israel, ito ang naging decision nila. Sabi ni Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon. So pumili ha, meron decision. Kung sino ang iyong paglilingkuran, ang mga Diyos, maliit na Diyos ha, na pinaglingkuran na yung mga ninuno sa Mesopotamia, o ang Diyos ng mga Amoreo, na sinasamba din sa lupain inyong tinitirhan. Sabay-sabay nga natin basahin, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sa English is very famous, as for me and my house, we will serve the Lord. Ano natin? Sabi ni Joshua, bahala kayo. Si Joshua kasi leader ng time eh. After Moses, si Joshua. Sabi niya, bahala kayo. Sino Diyos sa sambahin niyo, sino gusto niyo, sundin sa mga buhay ninyo. Pero ako, at ang sa aking sambahayan, kay Yahweh lamang maglilingkod. Decision to mga kabataan. Decision to mga nanay. Decision to sa mga tatay. Decision ito sa ating mga buwan. Ang tanong, hanggang saan ka nag-decide? So unahan, they would not bow. Hindi sila yumuko. Kaya mo bang gawin yun, kapatid? Hindi kayo yumuko. No, hindi ka bibigay. Pagka eto na, no, pagka may sinabi, gawin mo, pero alam mo bawal, alam mo hindi tama, alam mo hindi pwede, hindi mo gagawin. Sige nga, ito ang sukatan natin bilang Kristiyano. Kalawa, they would not bend. Sabihin lahat, bend. Bend. Kanina, bow. Yung bed, mas matindi sa bed. Talagang, gagawin na to. No. Hey, tingnan natin. The challenge here is whether to put God first or themselves. Sino munahin mo? Yung gusto mo o gusto ni Lord? Ito dito man naiipit ang maraming choices. Kahit ang mga kabataan. Choices in life. Put God first or yourself. Okay. Verse 13, basahin natin ang story. Tuloy natin yung kwento. Nagalit si Hari Nabucodonosor ng marinig ito. Nagalit, syempre, Hari, no? Sinabi ko na lahat, sasamba, tapos meron yung sumamba, ha? Sino yan? Sinabi, at pinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo ba hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sumasamba sa ribultong ginto namin pinagawa? Nagalit. Inuutos ko sa inyo, lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa ko ribulto sa madaling marinigin niyo ang tulong ng mga instrumento. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na mapagdiligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Galit yung hari. Sinapon yung tatlo. Ito verse 6. Sabi na sa Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Nabucodonosor, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Dumaban pa sila? Dumaban yung tatlo? Nagreklamo? Hindi. Verse 17, gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Ang tindi na sagot ng tatlo. Kaharap na yung hari. Hari na, hari. Sabi na, King, nirerespeto namin yung batas mo, pero hindi kami susunod. Tingnan yung mukha ni Hari Nabucodonosor noong time na yun. Mabait naman yung tatlo eh. Hindi mo sila lumaban eh. Hindi sila malalasag sila basta nakapwilan lang eh. No? Pero ako yung hari. Kung kayo yung hari, sagutin kayo ng gano'n ng tatlo. Ano ang papasa sa isip niyo? Siguro, kayo ha? Tigas at titirisin ko kayong tatlo. Tapos, di ba? Ako hindi pa sagot ang sagot ng tatlo. Gawin ninyo. Okay lang. Sige. Kung ipapatay na ulit, okay lang. At kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa kami susunod sa iyo. Ay, ang tigas. Bigatin. No? Ito ngayon ang sumunod na level. Kanina, bowing down. Ngayon, bending. Minsan, sa buhay pala natin, minsan, kapag harap mo na, eto na nasa harapan mo. Minsan dito makikita ang tunay na sukatan kung Christian ka na o hindi. Tama? Subukan nyo. Minsan, madali pa
ka naman nagbibisyo, or di ka naman gumagawa ng mga bagay na illegal. So, wala eh. Parang, okay lang, kaya-kaya ito, kaya-kaya. Pero, ibang usapan lang, ba't naandyan na? Diba? Halimbawa, yung crush mo, pogi, kamukha ni, diba? Kung di kamukha ni kay Robby, kamukha ni kay Irvin. Halimbawa, tayo mo talaga yung dalawa. Pero, bawal eh. Bawal eh. 23 years old. 23 years old, bawal eh. Bawal. No, ganyan. Ganyan, no? Bawal. Kaya babae, ang ganda. Ang ganda. No, siya yung pangarap mo sa buhay mo. Ang ganda. Eh, hindi Christian. Alam mo na hindi Christian. Sabi na, sabi na, Lord, huwag yung mga pamatok sa hindi man na pala tayo. Pwede. Tapos naglagay pa ng rules and church. Pwede, Chris. Saka pala ako pwede mag-boyfriend at girlfriend. Buti na ako, nagpas na ako to, cycle problem yun eh, no? So, gano'n eh, no? Ay, parang susunod ka pa ulit eh. Ano na, niyakad ka na. Niyakad ka na. Kaharap na si Irvin. Si Irvin, sabi Irvin, pwede ba tayo? Tanong, bibigay ka ba? O hindi? May asawa ka ng tao. No? Ang ganda ng bagong hire sa office. Ang ganda na. Ang ganda sekretary. May asawa ka na. Sige, hi sir. Sir, sabi tayo mag-dinner today. Sabi, may asawa akong tao. Tagal mo siksik na. Mamaya, sige ba niyo? Ang nakakatulong ganyan eh. Christian. Mga Kristiyano. Pag nakita na yung tukso, pag natin problema, harapan na, minsan bumibigay. Nakatawa ninyo? Paano ka naman sa opisina kayo? Sabihin ng boss mo, buddy, ako, bayari ng kumina. Bayari ng kumina. Ayan. Sabihin, ay, baguhin mo yung resibo ha. Bukas mo na konti yung nilagay natin pera ha. Kasi yung ginastos ko, ilagay mo dyan. Huwag mo yung sabi dyan, huwag mo ilalagay sa report. Christian ka ngayon. Paano gagawin mo? Susunod ka ba? O hindi? Sino susundin mo? Yung boss mo? Alam mo, bawal magdaya. Di ba? Minsan yung mga ganang sitwasyon ng buhay, napaka-tight na schedule. Minsan, doon ka bibigay. Kaya minsan, katiro ka, okay lang, sige na nga, gagawin ko na lang ito. Hindi na ako natawag sa Lord mamaya. Lord, hindi na ako tawag sa mamaya. Kasala muna ako. Ganyan na. Kaya wala naman si pastor eh. Wala naman sila ate. Wala naman leader eh. Hindi naman ako makikita. How are we behaving as Christians? Nawala natin. Nagtitinda ka. Sa mga nagtitinda. Usong-usong mga sa mga nagtitinda. Minsan yung dinadahayan yung paninda. Halimbawa, imbis na 10 piraso, gagawin mo lang siya magkalahati. Yung mga gano'n. O kaya medyo may bulong-bulong, lalagyan mo sa baba, mabenta. Alam mo, Christian ka, sabi na, huwag ka magdadaya na timbangan. Sabi sa Old Testament, no? Alam mo, ikaw may mga business ka, dapat hindi ka gumagawa ng illegal, dapat magbabayad ka ng tax. Diba? Pero pag nandyan na, katapat pa lang kita, gawin mo lang ito, okay na. Ako bahala sa'yo. No? Alusutin mo lang ito, Brad. Pwede, meron ka sa akin, iabot ko sa'yo. Abot ka ng pera, isang kahon. Ano? Susunod ka ba? Paano kung may kapalit pag hindi ka sumunod? Paano kung tayong mga Kristiyano ay mapunta sa isang sitwasyon na napakahirap sa ating mga buhay? Now, I would want to show you a video. Here in China, there is such darkness. But even in the midst of this darkness, we are experiencing God's victory. I became a believer 10 years ago. I heard about Christ when I was on a business trip. After that, my entire family came to Christ. But we are not free to share our faith with others. If you are spreading the gospel, Chinese government treat you as a criminal.
They want to control the number of Christians. They want to control what God is doing. I hear from time to time of brothers and sisters being persecuted and arrested. Last week, a good friend of mine was taken by the Chinese police. He was questioned and then beaten so bad that he almost died. All because of spreading the gospel. In the city, everywhere you look, there are apartments. Since we can't meet in public, our ministry takes place in the buildings we live in. In the evenings, brothers and sisters in Christ gather together in homes. This is our church. 这个主你是我们最知心的朋友，主啊神啊，在这所定的日子，你聚集掉你的孩子，他无论在他帐篷那边做什么事，都求你别让开心了，好了。所以我们把以下的事项。If you ask people on the street, most have never heard of Christ or read the Bible. No one in their family is a believer. The dangers here are driven by darkness, and that darkness can be quite fearful, especially when I think of my family. But God never fears, and He will overcome. So I want to go and share, despite being at risk. I minister to the neighbors that live next door or upstairs. I visit them often. I listen and I share in their life. When I get the chance, I tell the story of Jesus Christ and we pray. And the Holy Spirit works. Every week, we see new people come to Christ. Only 2 weeks ago, an amazing thing happened. We discovered there was another home church meeting at the top of this very same building. In our own building, God had brought up another fellowship. That really humbled us. In the midst of all the darkness, all the persecution, the Holy Spirit is moving. He continues to prepare the hearts of people in China. Every day, I have the opportunity to share the love of Jesus Christ, even if it means I could go to prison. For who can have victory over God? Nobody, no matter what country. Sabi niya, no one can get a victory more than God. No? Alam niyo, sa China, ganyan ang fellowship. Bawal ang Bible doon sa communist country. Patagal paano sila mag-Bible study? Paano sila, actually, yun ang church, hindi Bible study, di sila pa church. Sa atin, sa church, ito ang laki-laki. Di ba? Magkantahan tayo dito, may tugtugan tayo dito, libre tayo lahat. Pero pag napadpad sa China, patago ang Bible. Kaya pag nahuli ka, sabi niya, yung isang kasama ko nga, last week, dinampot. Halos mamatay nung binulpin. Pinahirapan kasi, Christian na. Diba? Pero sabi niya, kahit na there's a spiritual darkness over the land, sabi niya, wala pa rin tatalo dun sa Diyos ko. Sabi niya, ang tapang mo! No? Eh, so ito yung tinutukoy ko kanina eh. No? Bisa sa buhay natin, kailangan natin talaga manindigan. No, sila itong mga kapatid natin na ito na nasa China, mga believers sila. Sabi siguro pag nasa langit na, kwentuhan tayo. So sabihin mo, naku, napakapalan nyo doon sa Pilipinas. No, kahit na ganun, bansa nyo, well, you can worship anytime. Pero sa kanila, hindi. No, kapag nakakapatawa mo ngayon, mga kapatid natin na nag-abroad, lalo yung mga nasa Middle East. No, walang kwento na sa akin, sila ko AJ, sila Ate Jazz, ganyan. Ang kwentuhan nila ganito, para makatag ka sa fellowship, susunduin
ka sa bahay, sa sasakyan. Tapos, kung saan iikot yung sasakyan yun. Hindi agad didiretso sa church. Hindi agad didiretso sa meeting. Mag-iikot-ikot, iba-iba na mga yan. No, kahit na iba-ibang linggo. Actually, hindi sila linggo. Iba-ibang ruta para hindi mahalata ng mga pulis. Tapos pagdating na sa bahay, lagi may kainan, fiesta, para kunyari birthday, pero sila, makatal sila doon. Nagpipray sila, nagpapagod study. Ganun kahirap maging Christian sa lugar nila. Eh, how much more tayo, no? So, ito yung panawagan sa atin, no? Sabi, parang sa verse 18, sabi dito, kung hindi nyo naman kaligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos, ni sasamba sa ipinagawa ninyo. Sabi ko na yun, they would not bend. There are challenges sa ating mga buhay kung susunod ka ba sa Diyos o hindi. Paano kung ang batas ay kagaya na sa China? Ang sabi ng Lord kanina, sumunod ka. God has appointed leaders. Pero pag bawal na, it violates the law of God, ibang usapan na ito. Notice their confidence in God. They know that God can deliver them from the fiery furnace. No? Alam nila yung kanta, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. At tandaan ninyo, kapag kasama natin ang Diyos, walang apoy na hindi niya kaya daanan para sa atin. Amen po ba ron? Lahat ng bagay walang hindi magagawa ang Diyos para sa atin. Ang tindi na sa atin ng kumpiyansa nila sa sarili nila. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, ganun dapat ang paninindigan natin sa ating sarili. So, the more of Christ you allow to control your life, the greater the force to conform to Him. The more na nagiging Christian ka, ay ang Christian nagiging kamukha mo si Christ. Dapat sa buhay natin, nagiging kamukha tayo ni Kristo. Bakit? Kasi, ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2, take note of this. Sabay-sabay tayo lahat. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ano gusto ng Lord? It's good, it's pleasing, it's perfect. Sino ayaw niya? Sino sa inyo gusto niya? Taas ang kamay. Diba? Ang plano natin sa atin, ang ganda. No, pleasing, perfect. Kaya lang minsan sa totoo lang, hindi mangyari yun sa buhay ka. Lalo na ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi sumusunod tayo dito. The patterns of this world. Ano tayo remember? Tiniminesisyon na dati sa mga kabataan. Yung title natin is about music. Diba? Kasi mga Christian dapat maging ma-alert tayo sa ganung bagay. Minsan yung mga bata natin, yung mga bata, masaulado pa yung mga kanta na uso ngayon sa labas masaulado pa yung mga lyrics na yomi-yomi, kaya hindi naiintindihan. Pero pagkakataon yung praise and worship, hindi sa ulado. Diba? Sa totoo, ano ba yung sabihin ko? Hindi ko naiintindihan. You see, we should be setting as patterns. Kung itong uso ng mundo, dapat hindi ka nakikiuso dyan. Kaya first, nagsisimba ako, hanggang dito biyak. Okay lang. Kasi yan ang uso ngayon Hello, yung sabi ng Bible. Diba? Minsan may mga uso na hindi tayo dapat nakikisaw-saw. Hindi tayo nakakisama kasi ikaw ay Christian ako. Uso na ngayon yung mga anakan, buntisan na hindi pa sila nakasama. Diba? Uso na ngayon yung mag-asawa ng mga 12, 13, 14 years old, boyfriend, girlfriend na. Uso niya Kaya ngayon mga batang pintutulan ka mo na rin. Sige, lang ka. Diba? Uso But the Bible saying, do not conform any longer to the patterns of this world. Makita ko magtataka, isang araw may mga lalaki nito na gupit. Ito na lang ang natira. May uso, yung mga isda na tinitin dito, di ba? Kasi uso yung verse, uso. Minsan kahit na mga parang ewan ka, uso. Ito tayo, sa uso. Hindi natin kailangan maging uso kasi ang bigay ng Lord, sabi dito, is good, is pleasing, and perfect will. Okay lang, tawanan ka ng mga klase mo kasi ano ba yan, manang-lamanan ka, maniyang-kana ka ba, balot na balot ka, okay lang yun. Hindi nakakahiya na magdamit ng maayos. Isa naman sa magdadamit ka, uso nga pareho ng mga klase mo na hanggang dito na kulang lawag na magdamit.
Nagawa natin, no? So, ano yun? No? Kasi tayo ay Kristyano. Verse 19, tuloy natin ang storya. Sumugot din ba? No, sumugot. Ito na nakakatakot. Namula ang mukha ni Hari Nabukadnezar sa tintinang galit niya sa Meshach at Abednego. Galit na galit yung hari. Kaya, iniutos siya painitin pa ng 7 ulit ang pugon. 7 times hotter yung pugon. Ang tindi nun. Matindi pa sa pangusulog namin sa office. No, inutusan din niya ilan sa mga pinakamalalakas niyang kawal. Mga bigatin niyang kawal, ha? Naggapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagi sa naglalabgab-lab na pugon. So, hindi ordinaryo pinag-utusan niya, tinali pa. Ibabarbigin na, tinali pa. Verse 21, ginapos na sila ng hindi na inalis ang damit, panloob, panlabas, tumbante, at iba pa nakasuot sa kanila at inihagi sila sa naglalagab-lab na apoy. Inihagis. Verse 22, dahil sa may tipik ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ganun katindi yung oven. Yung nagtali, yung utos ang magdala, patay din. Patay. Kaya rin, samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagab na apoy ang 3 kabataan. Yan. So, pinarusahan nila, nakatingin pa rin sa hindi. Nakatingin. Tama? Sabi nila Sabi tapang ito 3 ililigtas kami ng aming Diyos. Sabi ni Hari Nabukadnezar, tignan natin ha. Walang ibang Diyos na makakaya-kayanin ako. Sige, tapon kayo. Tuloy pa rin ang 3. Ito na Hari. Sabi, sige, yung 3 siguro. Sabi sa'yo, sumama na tayo Wala naman tayo sa Israel. Hindi naman tayo makikita. Wala naman na tayo dito. Ano ba? Minsan gano'n nakakompromiso tayo no? Wala naman si pastor, okay lang tuloy tayo, ha? Hindi ba tayo kita? Isa gano'n Pero hindi, sabi na, sige. Kasi tinali na sa inihagi sila sa apoy. Ito maganda. Katlo, they would not burn. Hindi sila masunog-sunog. Grabe no, at hindi na maghimala nito. They were punished. Dahil sabi ko kanina, they were punished. Sila ay pinarusahan. Totoo They violated the law. Pinarusahan sila. Pero sabi nila, okay lang. Kahit na makatingin kami ng parusa mula sa iyo, basta ang Diyos namin, siya pa rin ang susundin namin. Dahil sabi nila, itong Diyos namin we obeyed our God, then nasunod namin ang kanyang kagustuhan. Diba? Sa buhay namin ganito Sabi niya, minsan, kahit na kalimutan ka ng ibang tao, kahit na iwan ka ng mga kaibigan mo, barkada mo dahil sa pagsunod mo kay Jesus, ang mahalaga, si Jesus hindi ka iiwan. Amen? Yun ang maganda dun Iwanan ka ba ng lahat dahil sa pagsunod mo sa Diyos, ang Diyos hindi kanya iniiwan. Kahit kailan. Kaya sabi ko kanta, diba? Dumaan ka ako sa lahat, hindi ako sunod. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Psalm 73, sabi ni King David, whom have I in heaven but you? Kanta to, di ba? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Napakaganda, di ba? Lord, sino pa? Ano pa ang hanapin ko? Kahit ang buong mundo, kahit ang kalawakan, kahit lahat ng yan. Anong silbi ng lahat ng yan kung wala ka naman doon? Wala na akong ibang hanapin pa sa mundong ito, kundi ikaw lamang ang aking Diyos. Sabi niya, minsan malalagot ako, manghihina, mapapagod ako, but God is the strength of my heart. Gusto niyo hindi bumigay sa mga ganang sitwasyon? Then let God be the strength of your heart and your portion forever. Tingnan natin. They were punished, but they were preserved. Ito, tuloy natin storya. Basahin natin. Verse 24. Nagtaka at biglang napatindig si Hari Nabukadnezar. At tinanong niya ang mga tagapayo, hindi ba 3 lang ang hinagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Verse 5, bakit 4 ang nakikita kong walang at naglalakad sa gitna ng apoy na hindi nasusunog? At sa tingin ko sa ika-4, parang anak ng mga Diyos. No? Ilan daw yung nakita ng hari? Ilan? 4. Ilan yung tinapon? 3. Diba? Grabe no? Ano yung tsura? Nakagapos pa ba yung 3 sa loob?
And who is the Son of God? Sino ang Son of God? Jesus. Amen? No? Jesus. Kaya, Bible scholars believe that it was Jesus na bumaba doon sa apoy. No, kasama ng tatlo. Kaya yung tatlo, ayan, parang ganyan ng picture. Naglalakad sa loob. Naglalakad sa loob ng mundo. Siguro, kung ako yun, di ba? Ako, ito, nalaglag, sinumahan ka ni Lord. Tapos, yung hari, nagigigis na. Buhay pa yun. Buhay pa siguro. Gagano-gano pa ako. Lamig, ang init. Gagano-gano ka pa. Nangangasal ka sa Lord. Pero gano'n eh. Kasi niligtas sila ng Diyos. Grabe, no? Ang tinigimala na to. Mismo yung Diyos ang sumama sa kaya pinalamig ng Diyos yung apoy. Hindi na sila makaranas ng init. No? Alam nyo, ganito sa ano eh. They were preserved. Hindi sila nasunog, hindi sila natupo. Hindi sa ano, makita pa natin nangyari sa story. No? And they got promoted. Doon sa paninindigan nila na gawin tama. Hindi sila pinarusahan, hindi sila na ano, and in the end, they got promoted. Verse 26, tapusin na ang story. Lumapit si Hari ng Nebukadnesar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo dyan, haligay rito, Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. Take note ha, ang laki na ng letter D. No? So he recognized now, yung Diyos kong tatlo. Kanina sabi niya, hindi ako Diyos, ako sambahin niyo, may lingkod ako, pinasambahin niyo. Pero hindi, sabi nila, lingkod ng kataas-taas ng Diyos. Lumabas na silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng pinuno ng kaharian. Takang-taka silang lahat. No? Tinignan sila mabuti ng mga ikaw, wala nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. May nasunod ba? Hindi nasunod bahagya ka ng buhok at ang kanilang kasuotan. Ito matindi. Hindi rin sila nag-amoy usok. Grabe, no? Grabe, iba na. Hindi mo magsigala yung kapitbahay mo. Galit-galit kasi pasok sa bahay mo usok eh. Di ba? Paglalabas mo, kapit sa damit mo yung usok. Eto, sinalang sa loob ng pugon. Hindi na ano. Ang sabi ng Bible, hindi na ano yung kalang buhok. Hindi na doon ang kalang kilay. Hindi sila nasunog. Hindi nag-amoy usok. Nakapagtataka. Grabe. Iba na naman. Verse 28. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Galing. No, nagbuhan na worship tuloy si Haring Nebukadnesar. Sabi niya, praise be to the God of Shadrach, Meshach at Abednego. Sinuko niya kanyang anghel upang ligtas sa mga lingkod na ito sa naganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga itong aming utos. Ginusto pa nila sila ihagi sa apoy kaysa sumampa sa Diyos-Diyosan. Kaya, pinag-uutos ko, ito ha, buwa ng patas ngayon yung hari. Sino man mula sa alimang lahi, ikaw bansa at magsalita laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang ng bahay ay wawasakin. Ito maganda. Sabay-sabay natin basahin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Amen? Ang galing nung, galing na ginawa ng Lord. Verse 30, at sila Shadrach, Meshach at Abednego ay tinaas na sutungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Na-promote pa yung tatlo sa kanilang katungkulan. Ano ang punto na yun? Kasi alam nila eh. As Hebrew, sabi nila, alam nila yung Ten Commandments. Number 1, pinag-aralan natin yan dati, di ba? Yung Ten Commandments, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang yumuko, huwag kang magbibigay galang. Ano sabi? Sino nila? They know it by heart. Kaya pagdating doon, sabi ng Lord, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi namin ginawa. To the point, kagaya marahil na pinanood natin, minsan, taya ang buhay natin. Ang tanong, susunod ka ba? Alam nyo, ito challenge sa atin. As Christians, we need to take a stand for God. It's not always easy. Ito ang masakit, no? Minsan hindi lahat, din sa lahat ng panahon, okay. Minsan, alam nyo, minsan nakakaiyak eh. Minsan masakit. Minsan kung ikaw na gumawa ng tama, ikaw pa masama. Naranasan na yun. No? Ikaw na nga yung nagmalasakit, ikaw pa, piklabas na masama, pagdating sa dulo. But you know what? Sabi ng Lord, no. Pag sinunod mo ko, I will be the one to give a reward for you. In good times, when things are going right, pag masarap, okay ang buhay,
Minsan, tayo tinatamad. Minsan, we take God for granted. Kinakalimutan natin siya. We think we deserve His blessings. Sometimes we forget to praise and worship the Lord. Nalilimutan natin kasi sarap na buhay natin dito. Walang pulis na huhuli sa atin. Walang surveillance camera na nakamantik sa atin lahat. Okay lang. Kaya minsan parang tuwin natin, gusto natin. Sige, wala naman si Lord eh. Hindi naman ako nakikita na ng pastor. Hindi naman ako nakikita ng mga leader natin. But I want to tell you this. Hindi ka ba nakikita na kung sino man tao sa palibot mo, pero ang Diyos nakikita ka. Wala tayong nililingin sa Panginoon. Alam na Lord yun? Gagawin mo na naman. Wala hindi tama. Diba? In bad times, ito problema. When everything seems to be going wrong, we get discouraged. We think God is nowhere to be found. Hindi ko makita ang Diyos. Parang masasumabag ako ng Diyos dahil sa panahon na to. Malulusto na ako. Grabe itong apoy na pinadaan. We blame God. We look to ourselves for the solutions. Ito ang main lesson for tonight. He may not save you out of the fire. Hindi ka maligtas sa labas ng apoy. But definitely, He will always be there for you in the fire. Amen? God may not save you out of the fire, but He will be always there for you in the fire. Yun ang maganda. Sabi ko kanina, hindi madali maging Christian. Hindi madali maging tagasunod ni Kristo. Kasi minsan sa buhay na ito, ang dami nating hirap, ang dami nating pagdadaan. But one thing is sure, one thing is good for us Christians. Sabi ng Lord, I will never leave you. I will not forsake you. Ano ba pinagdadaan mo sa buhay mo ngayon? May problema ka, may pinagdadaanan ka, parang apoy ang buhay mo ngayon. Hindi mo alam, nalilito. I don't know. But situation we are all